Breaking news po. Jinggoy Estrada na pamura sa galit, mga kababayan. Dahil dito binira po itong si Tito Soto. Bakit daw pagka senador ang bilis niya kumilos? At bakit pagka congressman ang nadadawit walang ginagawa? At bakit laging front page sa mga dyaryo ang mga senador? Pero pagka mga congressman ang binabanggit, walang epekto at pati media po, protektado yata itong mga congressman. Pero pag sila, Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, laging nasa, dyaryo mga kababayan, at talagang pinagkakaisahan ng mainstream media itong mga senador. Pero congressman, hindi nababalita. Grabe mga kababayan, eto na po, Jinggoy Estrada, napamura talaga sa galit mga kababayan at hinamon niya po si Tito Soto. Willing po si Jinggoy Estrada na ipabukas ang kanyang bank account. At hinahamon din niya na imbestigahan si Saldico at si Martin Romualdez dito mga kababayan. Eto na po, naluto at ginisa ng buhay itong si Iskul Bukol. Eto na po. President, this morning I received a report that Mr. Bryce Hernandez was transferred here from the Pasay City Jail, and it came to as a big surprise to this representation, since we approved that Bryce Hernandez be committed to the Pasay City Jail. We approved it in plenary. Mr. President, last Tuesday, when he appeared before the TRICOM at the House Committee, at the House of Representatives, the opening statement, if my memory serves me right, of Mr. Bryce Hernandez is that, pwede ba dito na lang ako makulong? Ayoko pong bumalik sa Senado dahil merong mga senador na involved dito sa flood control. And much to my surprise, he mentioned this representation together with Senator Joel Villanueva. After his testimony, full of lies, according to the Senate President, he talked with the Speaker of the House, and they reached an agreement that he be committed at the PNP Custodial Center. But when I discovered that when he was at the PNP Custodial Center, not one OSA member was guarding him there. Ni isa sa mga OSA na dapat meron tayong physical custody of that person. Wala nang pakialam ang pulis dyan eh. Tayo na ang may physical custody. Pero nasaan? Nasaan na nagagwardya sa kanya doon? Kung biglang tumakas yun, biglang pinatakas ng pulis yun, paano na? So after that, nagdesisyon po tayo here, plenary, that we commit him at the Pasay City Jail. And everybody approved of it. When I made my motion, sinigundahan ni Majority Leader Senator Mig Subiri, and no one objected. At ang sabi dito, I got hold of this letter from the lawyer of Mr. Bryce Hernandez. Third to the last paragraph. We appeal for this because today there is renewed faith. Ito, September 15, today. Under your leadership, Senate President Soto, and with Chairman Lacson's stewardship of the Blue Ribbon Committee, there is assurance that the Senate will stand not only as a body of discipline, but as an exemplar of fairness. Mr. President,
Noong Tuesday, sabi ni Bryce Hernandez, ayaw niya rito. Kayo na po ang Senate President noon. Bakit ngayon, sasabihin itong abogado niya, there is renewed faith? Bakit nung sinabi ni Bryce Hernandez, Senate President po kayo, wala ba siyang faith sa inyo noon, nung nagsalita siya, noong Tuesday, na ayaw niya bumalik dito sa Senado? Bakit ngayon niya lang sasabihin na meron siyang renewed faith? Bakit lagi natin sinusunod ko ano gustong kapritsyo ni Bryce Hernandez? Gusto niya malipat sa ano? Ayaw niya rito, nilipat niyo sa custodial. Nung nilipat natin sa Pasay, gusto niya naman ngayon malipat dito. Ano ba talaga? Why are we giving so much importance or credence Para makaiwas sa sakit si Tabi at ang buong O mga kababayan, ano masasabi nyo, 'di ba? Kung anong gusto ni Bryce Hernandez, yun yung nasusunod. Gusto ko ng cooler. Dahil mainit. Binigyan ng aircon. Mga kababayan, na alam nyo yon. Binigyan yata ng aircon Gusto ng electric fan. Aba, akala mo don yun. Akala mo anak ng anak ng asyendero. Ano ka? Nagbabakasyon? Sa kulungan? Ano yon na nasa mall ka ba? Ngayon, gusto niya sa Senate ulit. O, di ba? O mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Nakikita dito yung sino nagsasabi ng totoo. Buljak si Tito Soto dito. dapat tuloy-tuloy ang proteksyon Di ba? with Mga lots of kababayan. Check natin dito. Supalpal talaga si Tito Soto dito. Yari na. to this person who is a liar, who is the number one suspect of this corruption, what is happening in our country today? Bakit? Bakit? Meron ba nagproproteksyon sa House of Representatives? Bakit nung nag-hearing ang Blue Ribbon Committee po, nung si Congressman Marcoleta pang chairman ng Blue Ribbon, nagbanggit si Diskaya, ilang congressman ang involved sa korupsyon. Pagdating nung kinabukasan, hindi na front page, hindi masyadong pinag-usapan. Nung si Bryce Hernandez na, nagbanggit ng 2 senador, front page na kaagad kami. Kahit hindi totoo yung sinasabi niya, na walang basihan. 30% commission daw. Ang putang ina. I'm sorry. Strike that from the strike out from the record. Which part? I'm sorry. The phrase is How can- stricken off the record. Oh, kita nyo mga kababayan, napamura talaga si Jinggoy dito mga kababayan sa sobrang galit niya. Kita nyo po, pagka itong mga congressman ang binabanggit ng mga Diskaya, wala, hindi pinipick up ng mainstream media. Pero pag senador ang mga binanggit, aba, viral na viral po. Sa FB, sa Diaryo, sa Twitter, sa mainstream media, kahit saan po mga kababayan, talagang yun ang kanilang binibida. Pero itong mga congressman, wala pong maririnig mga kababayan. Tila may pinagtatakpan talaga dito. How can I demand 30%? What is his basis, Mr. President? Pagkatapos niyan, wala na, kumalat na. Front page na sa lahat ng mga newspaper of general circulation. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. I've been there. Kaya pinag-iingatan ko pangalan ko. Why should I do such a thing, Mr. President? Why? I will never do such thing, Mr. President. Porket ba I'm actively participating in the Blue Ribbon Committee? Porket ba matapang ako magtanong? Ako na kaagad ang target nila?
Bakit? I'm just doing my job as your senator. I have an oath to defend. I want to get all the bad crooks here. Mga kababayan, di ba may point naman itong si Estrada? Mabilis lang kasi magturo-turo eh. Mga kababayan, tas babaliktad din nila yung mga testament nila. Tignan nyo po. Galing na yan si Estrada sa kulungan eh. Na allegedly, nangurakot ito nung araw ni Napoles. Ibig sabihin, uulitin na naman ni Estrada ito. Di ba mga kababayan? Halimbawa ako, galing na ako kulungan. Halimbawa lang, uulit na naman ako. Yan ang sinasabi ni Jinggoy, na hindi siya ganun ka-epokrito para gumawa ulit ng mga ganyan. Kita nyo po, anong nangyari? Nasira si Jinggoy at si Villanueva. Nasira ng media, social media, mga balita. Kasi nga, ito yung puro bintang, itong si Bryce Hernandez, na halata naman na nagsisinungaling mga kababayan, na wala namang basehan. Pero yung mga tinuro nila Diskaya, na 17 na mga congressman, wala po. Mga kababayan, makikita po natin talaga na mas sikat itong mga senador. Yun yung pinipick up ng media. Di ba mga kababayan? Pagka congressman, hindi pinag-uusapan eh. In the government. That is my duty as your senator, Mr. President. Mr. President, sobra-sobra na. Lahat po kami apektado na. Even the Senate as an institution is also affected by the testimony of one habitual liar. Bakit paniniwalaan natin siya? Bakit yung mga yung sinigaw ng mga congressman? Bakit? Bakit hindi natin imbestigahan? Bakit yung mga senador ang iniimbestigahan? Ako, I'm open to any investigation. In fact, Mr. President, ngayon pa lang, kahit hindi pa nagko-comment sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, ngayon pa lang, I'm willing to sign any waiver to open my bank accounts. And that, I'll put that on record. I don't know with Senator Joel. Maybe he will also conform with my idea. So, Mr. President, wag naman ganun. Bakit panay senador lang ang gusto nilang ipako sa krus? Bakit yung mga ibang mga politiko? Dahil, porket masikat kami? Hindi naman yata tama yun. Pare-pareho lang tayo nasa gobyerno. Pare-pareho lang tayo naninilbihan dito. O yan mga kababayan. So anong sinasabi ng mga comment? Please ibalik si Marcoleta at Cayetano. Senate President, niloloko mo na lang tayo eh. Niloloko mo lang mga Pilipino sa kakapwa natin. Mas gusto ko si Senator Jinggoy Dan Subiri. Si Jinggoy mataas ang respeto kay PRRD sa mga Duterte. Masyadong halata ang galawan ni Soto. Go, 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 Senator Estrada. Si Soto ay pinagtakpan si Romualdez at Saldico. Sukang-suka sila kay Soto. One Bull Pepsi. May point si Jinggoy. Kaya nga minadali pumalit si Soto para mapigilan ang paglabas ng katotohanan. Naku po, sabi ni Edgar, don't worry Senator Estrada, buo ang tiwala ng taong bayan sa iyo. Kaya ang pag-asa ng taong bayan para usigin ng mga buhaya na yan. Naku po, in fairness sa mga nasa minority matatalino. Nakakabwisit pagmumukha ni Soto, mayabang. Ang tatalino ng mga minority. Walang tungo ang investigasyon dahil sa pag-upo ni Soto. Nako po mga kababayan. Nako masyado halata masyado halata si Tito Soto. Ano ba yan? Ba't nagkaganyan ang senador? Ba't nagkaganyan ang Senado? Mula nung maupo si Tito Soto, wala nang tiwalang taong bayan. Sabi ni Senior Mangkanor. Ako po. Grabe, protektor ng mga magnanakaw. Yari ka ngayon, magpapalit na ng Senate President. Na one ball ang Itbulaga. Yari ka.
Mga karanso ng tambang mainstream media, sunod-sunuran kay Tamba. Naprotektahan kasi ang Kongreso. Ayan, mga kababayan. So, pati mga tao, mga kababayan, nakakahalata na itong si One Ball University, si Tito Soto, na sobrang yabang, sabi ni Teddy Canor, Nicolas Torre, grabe naman yan. Grabe ka, Soto, ang galing mong mag-artista. Doon ka na lang sa One Ball University. Kasama mo si Vice Ganda. Ayan mga kababayan na mga nangyayari ngayon. So, i-comment nyo po anong masasabi nyo dito. Napamura tuloy si Jinggoy. Halata naman kasi mga kababayan Pagka senador, mabilis ang aksyon ni Tito Soto. Pero pag congressman, nakapiring ang mata. Ganyan po ang labanan ngayon. Kaya nakikita tuloy ng mga taong bayan, parang may pinoprotektahan nga itong si One Ball. 'Di ba? Mas malakas si congressman sa si kumpare kaysa sa Senado okay lang naman umbestigahan ang mga senador, mga kababayan, pero wag naman halata na parang etchapera ang congressman. Ay, wag na yan, di sikat. Wala tayong kita dyan. Hindi kasi viral, mga kababayan, Hindi pinipick up ng media, di ba? Ayaw nila pag congressman, Pero malaking kabig, Di ba, mga kababayan? Gustong-gusto nila pag-usapan pagka sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, at tignan, hindi nababanggit si Bam Aquino. Di ba kasama rin sa napag-uusapan yan, na binanggit na nakatanggap din ng campaign donation na 5 million, hindi nila nababanggit. 'Di ba? Puro Joel Villanueva at Estrada, Chis Escudero. 'Di ba? Tapos itong si Bryce Hernandez, spoiled. Kung ano yung gusto niya, gusto ko ng aircon, mainit dito sa kulungan. Binibigyan ng aircon. 'Di ba mga kababayan? So yan lamang po ang aking bahagi. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like po, isang share. Sa lahat po ng marami mga kababayan.